Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw sa isang sulok ng magulong lungsod ng Quezon, minamanyobra ni Liana Reyes ang kanyang mapusyaw na building scooter sa gitna ng siksikang trapiko. Ang hangin ay mabigat, isang pinaghalong amoy ng inihaw na isaw mula sa mga nagtitinda sa bangketa, at ang maitim na usok na ibinubuga ng mga humaharurot na jeepney. Bawat busina at sigawan ay parte ng magulong musika ng syudad. Kakatapos lang ni Liana sa kanyang pang-araw-araw na sesyon ng pagsasanay sa eskrima sa isang maliit na gift sa Cubao. Kahit na ang kanyang mukha ay may angking kahinhinan at ang kanyang mga ngiti ay tila laging handang bumati, sa likod nito ay may nakatagong lakas at disiplina na hinubog ng maraming taon ng pagsasanay sa sining ng pakikipaglaban. Ang pag-uwi niya, na karaniwang payapa at mabilis lamang, ay hindi niya alam na magiging simula ng isang pagbabagong magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang asul na kalangitan, na may mga puting ulap na tila mga piraso ng bulak, ay parang isang tahimik na saksi sa mga pangyayaring malapit ng maganap sa gitna ng katahimikan ng isang hindi gaanong dinaraanan na kalye. Ngunit ang panandaliang kapayapaan sa paglalakbay ni Liana ay biglang naputol. Sa isang bahagi ng kalsada na karaniwang tahimik at bihirang magkaroon ng anumang aktibidad mula sa mga otoridad, napilitan siyang bagalan ang takbo ng kanyang scooter. Sa kanyang harapan, 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang nagtayo ng isang biglaang checkpoint. Pinahinto nila si Liana na nagdulot ng pagtataka sa kanyang isipan. Gayunpaman, si Liana, na laging sumusunod sa batas, ay mahinahong itinigil ang kanyang motor sa gilid ng daan. Bumaba siya, tumayo ng tuwid at magalang, handa sa anumang mangyayari. Magandang tanghali, Miss, bati ng isa sa mga lalaking nakauniporme na nagpakilalang si Sargento Dennis Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang kabaitan na karaniwang inaasahan mula sa isang alagad ng batas. Nagsasagawa kami ng regular na checkpoint. Kailangan namin ang iyong kooperasyon. Tumango si Liana. Sige po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Itinuro ni Sargento Ramos ang motor ni Liana. May nakita kaming paglabag, miss. Bukas ang tambutso mo. Seryosong paglabag yan sa batas trapiko. Mabilis na nilingon ni Liana ang kanyang motor, sinusuri ang tambutso na alam niyang stock at hindi kailanman pinalitan. Tinaasan niya ng kilay ang pulis. Paumanhin po, sir, pero sigurado po akong standard at hindi bukas ang tambutso ng motor ko. Sinisigurado ko pong laging nasa ayos ang lahat bago ako umalis ng bahay. Isa pang unipormadong lalaki na nagpakilalang si Cabo Freddy Aguilar ang humakbang palapit. Ang kanyang tingin ay matalim at nanunuri. Wala nang dahilan, miss. Kitang-kita namin. Kaysa pahabain pa natin ang usapan sa presinto, bakit hindi na lang natin ayusin dito? Mas mabilis at mas madali para sa'yo. Agad na napagtanto ni Liana na mayroong mali. Ito ay hindi isang opisyal na checkpoint. Ang tono ng pananalita at ang alok na areglo ay malinaw na patungo sa pangingikil. Tinitigan niya ng diretsyo si Cabo Aguilar. Paumanhin po, mga sir, pero wala po akong nilabag na batas at tumatanggi po ako sa anumang paraan ng pag-aayos na labas sa proseso ng batas. Kung talagang may paglabag, pakita niyo po ang opisyal na katibayan at ang inyong mga opisyal na Z. Karapatan ko po yon. Ang tensyon sa pagitan nila ay nagsimulang tumindi, isang senyales na ang engkwentrong ito ay hindi magtatapos sa simpleng usapan. Ang pagtanggi ni Liana ay agad na nagpabago sa ekspresyon ng 3 lalaki. Ang mukha ni Sargento Ramos, na kanina ay seryoso lamang, ay biglang tumigas, nagpapakita ng kanyang kawalan ng pasensya. So, ayaw mong makipagtulungan, miss, pagdidiin niya, habang unti-unting tumataas ang kanyang boses. Binibigyan ka na namin ng madaling paraan, pero mukhang gusto mo pang pahirapan ang sarili mo. Napabuntong hininga si Cabo Aguilar na para bang si Liana ang sanhi ng lahat ng problema. Ipinagkrus niya ang kanyang mga braso sa dibdib, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng pagnanais na manakot. Maliit na bagay lang to. Tambutso lang. Pwede kang matiketan, alam mo ba yun? Malaki ang multa. Lalo na kung aabutin pa tayo sa opisina. Hindi ba mas maganda kung dito na lang tapusin? Nanatiling kalmado si Liana, kahit na ang masamang kutob ay lalo pang lumalakas sa loob niya. Alam na alam niyang stock ang tambutso ng kanyang motor.
Ang akusasyon ay isa lamang palusot. Ulitin ko po, mga sir. Walang problema sa tambutso ko. Lagi kong sinisigurado na ang sasakyan ko ay nasa tamang kondisyon at kumpleto ang aking mga papeles. Wala po akong nakikitang paglabag na nagawa ko, sagot ni Liana, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Kung ipipilit ninyo, gawin natin ang proseso ayon sa batas. Handa po akong sumunod sa tamang pamamaraan. Ang mga salita ni Liana ay tila nagpaapoy sa galit ni Sargento Ramos. Lumapit siya ng isang hakbang, itinuturo si Liana gamit ang kanyang daliri. Ang dami mong sinasabi. Gusto mong kalabanin ang otoridad, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na kalsada. Sumunod ka na lang sa gusto namin. Hindi na tinag si Liana. Alam niyang sinusubukan lamang siya, pinipilit siyang sumuko. Hindi ko po kinakalaban ang batas, sir. Hinihingi ko lang po ang aking karapatan bilang isang mamamayan, ang karapatan sa malinaw at tamang proseso. Ipakita ninyo ang inyong mission order, mga opisyal na at ang ebidensya ng paglabag na ibinibintang ninyo. Kung hindi, ituturing ko itong isang tangkang panloloko. Ang tensyon sa pagitan nila ay umabot na sa sukdulan, lumilikha ng isang nakakakilabot na aura na anumang oras ay maaaring sumabog. Itinakda na ni Liana ang kanyang hangganan at wala siyang balak na umatras. Ang katatagan ni Liana sa paghingi ng kalinawan ay lalo lamang nagpasiklab sa damdamin ni Sargento Ramos. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang mga ugat sa kanyang liig ay nagsimulang lumitaw. Tama na! Ang dami mong satsat, sigaw niya, sabay taas ng batutang hawak niya. Akala mo ba nagbibiro kami? Kami ang batas. Kasunod noon ay marahas niyang itinulak ang balikat ni Liana, isang kilos na malinaw na nagpapakita ng layuning manakot. Subalit, si Liana ay hindi isang ordinaryong babae na madaling matatakot. Ang maraming taon ng pagsasanay sa sining ng pakikipaglaban ay nagtanim sa kanya ng mabilis na reflex at kahinahunan sa ilalim ng anumang panggigipit. Nanatili siyang nakatayo ng matatag, hindi man lang natinag sa marahas na pagtulak ni Ramos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo, tumatago sa galit ni Sargento Ramos. Hindi ko po kinu-question ang pagiging alagad ninyo ng batas, sir, sagot ni Liana, ang kanyang boses ay mas mahinahon ngunit puno ng diin. Pero kinu-question ko ang integridad ng ginagawa ninyo ngayon. Hinihiling ko na kumilos kayo ayon sa tamang pamamaraan. Nang marinig ang mahinahon ngunit matigas na pagtanggi ni Liana, muling lumapit si Cabo Aguilar. Mayroong isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hay nako, Neng, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Marami na kaming nakitang ganitong kaso. Mas makikinabang ka sa areglo kaysa makipag-usap sa presinto. At saka, sino ba ang maniniwala sa iyo kumpara sa amin, sabi niya na maihalong pangmamaliit na para bang sinusubukang galitin si Liana para magkamali. Ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan na maaaring ayusin sa pampamilyang paraan. Napagtanto ni Liana na ito ay isang bitag. Hindi lamang sila nangingikil, kundi sinusubukan din siyang galitin. Huminga siya ng malalim, pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Hindi ako makikipag-areglo para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo dahil walang naganap na paglabag, diin ni Liana. Ang kanyang boses ngayon ay bahagyang mas malakas, puno ng paninindigan. Hinahamon ko kayo na dalhin ito sa opisyal na proseso ng batas. Handa akong harapin ang mga kahihinatnan. Ang hamon ni Liana ay parang paghagis ng isang bolang apoy sa gitna ng tensyon, na nagtulak sa sitwasyon patungo sa isang hindi maiiwasang pisikal na komprontasyon. Ang matigas na pagtanggi ni Liana na makipagkompromiso ay nagpasabog sa galit ni Sargento Ramos. Hinahamon mo kami, sigaw niya, ang boses niya ay tumaas ng ilang oktaba. Nang walang pag-aalinlangan, iwinasiwas niya ang kanyang batuta, at sa mabilis na kilos ay muling itinulak si Liana ng buong lakas. Huwag kang maglaro sa amin, Neng, mga otoridad kami. Ang pagtulak ay mailayuning patumbahin at takutin si Liana. Subalit, malayo siya sa pagkatakot. Si Liana, na may mga reflex na hinasa ng maraming taon sa pagsasanay, ay mabilis na kumilos. Bago pa man tumama ang batuta sa kanyang katawan, maliksi niya itong naiwasan. Ang mga mata ni Liana ay nagpakita ng kahinahunan na kabaligtaran ng galit ni Ramos.
Hindi ko hinahamon ang batas, sir, sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay nanatiling kontrolado sa kabila ng umiinit na sitwasyon. Tinatanggihan ko lamang ang pangingikil at hindi makatarungang gawain. Ang ginagawa ninyo ay hindi pagpapatupad ng batas, kundi isang krimen. Tumawa ng mapanuya si Cabo Aguilar. Tingnan mo siya, nagpapakaastig. Akala mo kaya mo kaming labanan? May uniforme kami, may kapangyarihan kami. Siya at ang ikatlong kasamahan ay nagsimulang pumalibot kay Liana, na para bang handa ng sumalakay. Ngayon, pumili ka, areglo, o sisiguraduhin naming pagsisisihan mo to. Tiningnan sila ni Liana isa-isa. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng kumpiyansa. Nasabi ko na, hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo para sa isang krimen, diin ni Liana. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng isang hindi matitinag na lakas. At hindi ko pagsisisihan na ipagtanggol ang sarili ko mula sa mga manlolokong nagpapanggap na otoridad na tulad ninyo. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa tahimik na kalsada, hinahamon ang mga peking pulis na ipakita ang kanilang tunay na hangarin. Nagpasya na si Liana. Hindi siya aatras kahit isang pulgada sa pagharap sa kawalang katarungang ito. Ang galit ni Sargento Ramos ay tuluyan ng sumabog. Matapos mabigo ang kanyang pagtulak na takutin si Liana, agad siyang sumigaw ng malakas. Tama na, naghahanap ka ng gulo. Kasabay ng sigaw na iyon, buong bagsik niyang iwinasiwas ang kanyang batuta, direktang patungo kay Liana. Ngunit para kay Liana, ang kilos na iyon ay parang isang sayaw na sa ulado na niya. Gamit ang kanyang pambihirang bilis ng reflex, resulta ng dedikasyon sa pagsasanay, maliksi siyang kumilos. Hindi lamang siya umiwas, inasahan na niya ang atake. Sa isang iglap, lumapit si Liana, inilagay ang kanyang sarili sa tamang posisyon. Hinawakan niya ang braso ni Sargento Ramos na humahampas. Pagkatapos, gamit ang isang perpektong teknik ng judo, pinaikot niya ang katawan ni Ramos at ibinagsak ito sa lupa. Umuwal sa sakit si Sargento Ramos, nakahandusay at walang magawa. Halata ang gulat sa kanyang mukha, hindi makapaniwalang napabagsak siya ng ganoon kabilis ng isang babae. Anong ginagawa mo? Daing niya habang sinusubukang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay nananakit at pansamantalang paralisado. Nang makita ang kanilang kasamahan na nakabulagta, natigilan sandali si Cabo Aguilar at ang ikatlong lalaki. Ngunit ang kanilang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng galit. Walang hiya ka, sigaw ni Cabo Aguilar habang sumusugod para atakihin si Liana. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Samantala, ang ikatlong lalaki ay nag-aalangan, nagsisimula ng mapagtanto kung gaano kapanganib ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Mumiti lamang ng bahagya si Liana, matalim na nakatingin kay Aguilar na sumusugod. Handa na siyang harapin ang susunod na pag-atake. Dahil sa pinaghalong galit at kahihiyan sa pagkakabagsak ng kanyang kasama, walang habas na sumugod si Cabo Aguilar. Ginalaw mo ang isang otoridad, sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamao patungo kay Liana, umaasang maibabalik ang dangal na nawala sa kanila. Subalit, si Liana ay higit na mas mabilis at organisado. Inasahan na niya ang bawat kilos ng kanyang kalaban. Sa bilis ng kidlat, sinalag ni Liana ang suntok ni Aguilar. Nang walang sinasayang na oras, umikot siya at nagpakawala ng isang malakas na sipa na tumama ng buong lakas sa dibdib ni Aguilar. Isang malakas na tunog ng pagtama ang narinig sa hangin. Napasuray paatras ang katawan ni Cabo Aguilar. Ang kanyang paningin ay nawala ng focus bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Bumagsak siya sa lupa, walang malay, sa tabi ni Sargento Ramos na patuloy pa ring umuungol sa sakit. Ang ikatlong lalaki, na kanina pa nakatayo lamang at pinapanood ang pagbagsak ng kanyang mga kasamahan, ay sinakmal ng matinding takot. Namutla ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Liana, ang takot ay malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga? Nautal niyang tanong, habang paatras na humahakbang. Hindi na siya nagsalita pa. Tila ang tanging nasa isip niya ay ang tumakas. Nang walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo ng napakabilis, naglaho sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada, iniwan ang kanyang dalawang kasamahan na walang kalaban-laban.
Tumayo ng tuwid si Liana sa gitna ng kalsada. Bahagya siyang humihingal, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Sinulyapan niya sina Aguilar at Ramos na nakahandusay, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa damuhan kung saan naglaho ang ikatlong lalaki. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyang ang pagtakas ng isang ito ay maaaring maging susi sa pagbubunyag ng isang mas malaking sindikato. Pagkatapos maglaho ng ikatlong lalaki sa masukal na damuhan, pansamantalang bumalot ang katahimikan sa kalsadang iyon. Ngunit hindi ito nagtagal. Ilang sandali lang, mula sa di kalayuan, nagsimulang lumitaw ang mga anino ng mga residente. Tila nasaksihan nila ang karamihan sa mga pangyayari mula sa likod ng mga puno o mga bahay na hindi gaanong kalayuan, at ngayon, dala ng pinaghalong kuryosidad at tapang, lumapit sila. Ang ilan sa kanila ay itinaas pa ang kanilang mga cellphone, kinukunan ang mga natitirang ebidensya ng kaguluhan. Si Liana, na may kahangahangang kahinahunan, ay hindi nataranta. Hinayaan niyang lumapit ang mga tao dahil alam niyang malapit ng malantad ang katotohanan. Ang kanyang unang hakbang ay tiyakin ang kalagayan ng dalawang lalaking nakahandusay. Lumuhod siya sa tabi ni Sargento Ramos na patuloy pa ring umuungol sa sakit at sinimulan siyang suriin. "Gising pa po ba kayo?" mahinang tanong ni Liana. Bagamat alam niyang salarin si Ramos, ginawa niya ito para sa layunin ng investigasyon. Habang kinakapapan ang bulsa ng uniforme ni Ramos, may naramdaman siyang isang bagay na matigas. Kinuha niya ang wallet at sa loob nito, natagpuan niya ang isang bagay na nagpadilat sa kanyang mga mata. Hindi lang isa, kundi maraming pekeng AE na may iba't ibang pangalan. Mas nakakagulat pa, natagpuan niya ang isang baril na gawa-gawa lamang na nakasukbit sa baywang ni Ramos, nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme. At ang pinakakapansin-pansin, mayroong isang tumpok ng pera na may malalaking denominasyon na nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Itinaas ni Liana ang mga bagay na ito, ipinakita sa mga residenteng nagsisimula ng magkumpol-kumpol. Isa sa mga residente, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na halatang gulat na gulat, ay bumulong, "Diyos ko, hindi pala sila totoong pulis." "Mga manloloko po sila, tay," sagot ni Liana ng may diin. Pinalakas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. "Hindi po ito checkpoint. Sila ay isang sindikato na nagpapanggap ng mga alagad ng batas para mangikil sa mga mamamayan." Ang pagbubunyag na iyon ay agad na lumikha ng mga bulungan ng pagkagulat at galit sa mga tao. Ang mapait na katotohanan ay sa wakas ay nabunyag sa ilalim ng sikat ng araw. Matapos mailantad ang peking pagkakakilanlan ng mga salarin at maipakita ang mga nakakagulat na ebidensya sa mga nagkukumpulang residente, agad na napagtanto ni Liana ang susunod na hakbang na dapat gawin. Ito ay hindi na lamang isang simpleng kaso ng pangingikil sa kalsada. Ito ay isang organisadong krimen. Nang walang sinasayang na oras, inilabas ni Liana ang kanyang cellphone. Alam na alam niya kung sino ang dapat tawagan sa ganitong kritikal na sitwasyon. Mabilis na tinipa ni Liana ang isang numero at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hindi nagtagal, sumagot ang nasa kabilang linya. "Hello, Major," bati ni Liana, ang kanyang tono ay puno ng paggalang ngunit maihalong pagmamadali. "Si Liana po ito." Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang babaeng may otoridad. "Liana, anong nangyari? Bihira kang tumawag sa ganitong oras." "Paumanhin po sa abala, Major, pero mayroon pong kagyat na sitwasyon," paliwanag ni Liana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may hindi maikakailang pagkaapurado. "Nasangkot po ako sa isang insidente. Hinarang po ako ng 3 lalaking nakaunipormeng pulis na peke at sinubukang kikilan. 2 po sa kanila ay napabagsak ko na at ngayon ay nakahandusay dito." Mayroong sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Major Isabela Cruz, isang matapat na opisyal ng pulisya na dating senior ni Liana noong nag-aaral pa siya ng abogasya, ay muling narinig, ngayon ay may maseryosong tono. "Peking pulis? Sigurado ka ba, Liana? Anong ebidensya mo?" "Siguradong sigurado po, Major," matatag na sagot ni Liana. "Nakakita po ako ng mga peking B, isang baril na gawa-gawa at malaking halaga ng pera sa kanilang mga bulsa. Malinaw po na sindikato ito, Major. At isa pa pong salarin ang nakatakas papunta sa direksyon ng mga talahiban."
Nakatakas, tanong ni Major Cruz. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng pag-iisip. Sige, Liana, makinig kang mabuti. I-secure mo ang lugar at ang dalawang salarin na napabagsak mo. Huwag mong hayaang magkamalay sila at makatakas. At ang pinakamahalaga, habulin mo ang salarin na tumakas. Sigurado akong siya ang magtuturo sa atin sa mas malaking sindikato. Magpapadala ako agad ng isang team ng ResMob sa lokasyon mo. Siya nawa, Major, mabilis na sagot ni Liana. Tinapos niya ang tawag. Ang kanyang tingin ay napunta sa direksyon ng mga talahiban kung saan naglaho ang ikatlong lalaki. Malinaw ang utos ni Major Cruz. Hindi lamang ito tungkol sa paghuli sa mga salarin sa lugar, kundi sa pagbuwag sa buong pugad ng krimen. Ang utos ni Major Cruz ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Tumango si Liana na para bang kaharap niya ang kanyang superior. Opo, Major. Hahabulin ko na po ang nakatakas, sagot ni Liana na may boses na puno ng determinasyon. Pinutol niya ang tawag at tiningnan ang dalawang lalaking nakapeking uniforme na nakahandusay pa rin. Ang mga residenteng nakapalibot sa kanila ay tila gulat pa rin. Humarap si Liana sa isa sa mga residente na mukhang mas matapang, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na kanina pa nanonood. Tay, pwede po bang pakitulungan ninyo akong bantayan ang dalawang ito hanggang dumating ang mga totoong pulis? Tanong ni Liana, sabay turo kina Sargento Ramos at Cabo Aguilar. Mga manloloko po sila, kaya huwag ninyong hayaang makatakas. Mabilis na tumango ang lalaki. CJ, Ineng. Kami na ang bahala. Huwag kang mag-alala, hindi sila makakaalis dito, sagot niya ng may diin, ipinapakita ang diwa ng pagkakaisa. Sumang-ayon din ang iba pang residente, handang tumulong sa pag-secure ng sitwasyon. Pagkatapos ay ibinaling ni Liana ang kanyang tingin sa masukal na talahiban, kung saan naglaho ang ikatlong salarin. Ang utos ni Major Cruz ay umalinggaw sa kanyang isipan, hahabulin mo ang salarin na tumakas. Sigurado akong siya ang magtuturo sa atin sa mas malaking sindikato. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng buong kumpiyansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa mga manloloko, kundi sa pagbuwag sa isang kriminal na sindikatong nagpapahirap sa lipunan. Bumalik siya at mabilis na sumakay sa kanyang scooter. Maingat niyang pinaandar ang makina ng kanyang berdeng motor. Ang ugong ng makina ay bumasag sa katahimikan, handa nang dalhin siya sa mas malalim na pagtugis. Ipinagkakatiwala ko po ito sa inyo, sigaw ni Liana sa mga residente bago humarurot palayo, iisa lang ang layunin. Sundan ang bakas ng tumakas na salarin at buwagin ang ugat ng krimen na ito hanggang sa pinakahuli. Dala ang utos ni Major Cruz, hindi nagsayang ng oras si Liana. Ang kanyang scooter ay lumipad sa kalsada. Ang kanyang focus ay nasa mga bakas ng ikatlong lalaki. Ginamit niya ang kanyang instinct at kasanayan sa pagsubaybay, hinahanap ang bawat maliit na palatandaan. Ang dating mataong kalsada sa gilid ng lungsod ay unti-unting napalitan ng isang mas tahimik na lugar, patungo sa isang abandonadong industrial zone na nababalot ng aura ng kalumaan. Matapos ang ilang sandali, binagala ni Liana ang takbo ng kanyang motor. Nakita niya ang mga pamilyar na senyales, mga bakas ng gulong ng motor at mga yapak na patungo sa isang malaki at abandonadong bodega, malayo sa mga kabahayan. Ang bodega ay nag-iisang nakatayo, napapaligiran ng mga talahib at kalawang na bumabalot sa mga pader nito. Dito ang pugad nila, bulong ni Liana sa sarili. Isang malakas na paniniwala ang pumasok sa kanyang isipan. Ipinark niya ang kanyang scooter sa likod ng isang guhong istruktura para hindi ito makita. Pagkatapos, maingat siyang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa bodega, inoobserbahan ang bawat sulok. Mula sa malayo, naririnig niya ang mahihinang boses mula sa loob, na lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Ito nga ang headquarters nila. Marami sila sa loob, bulong niya, tinatantiya ang bilang ng mga kalaban. Inihanda niya ang kanyang sarili, huminga ng malalim. Sige, mga manloloko. Oras na para matapos ang laro ninyo. Dala ang nag-aalab na determinasyon, sinimula ni Liana ang pagpasok sa lumang bodega, handang harapin ang anumang naghihintay sa kanya sa likod ng kinakalawang na pinto. Nang makapasok siya sa madilim na bodega, agad niyang naramdaman ang kakaibang atmosfera. Ang hangin ay puno ng amoy ng alikabok, kalawang at matinding tensyon.
Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, mabilis siyang gumalaw mula sa isang tumpok ng mga basurang bakal patungo sa isa pa, iniiwasan ang sinumang maaaring nagbabantay. Hindi nagtagal, mula sa likod ng isang tumpok ng mga lumang kahon, nakita niya sila. Isang grupo ng mga lalaki ang nagkakatipon. Ang ilan sa kanila ay nakasuot pa rin ang peking uniforme ng pulis, habang ang iba ay nakasibilyan. Tila may seryoso silang pinag-uusapan. Inobserbahan sila ni Liana sandali, naghahanap ng tamang pagkakataon, at sa tamang sandali, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang biglaang paglitaw ay agad na nagpakuha ng atensyon ng lahat. Ang dating maingay na usapan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang yabag lamang ni Liana ang maririnig. Mukhang tapos na ang party ninyo, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong silid. Tumayo siya ng tuwid, walang takot kahit napapaligiran ng mga kriminal. Mula sa gitna ng grupo, isang lalaki ang tumayo. Mayroon siyang matalas na tingin at malamig na mukha na nagpapahiwatig ng madilim na pamumuno. Mayroong isang bagay na pamilyar sa kanyang mukha, bagamat hindi ito agad maalala ni Liana. Sino ka? Sigaw ng lalaki, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng pagbabanta. Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo namin. Ngumiti ng bahagya si Liana, isang hamon. Ako ang taong magtatapos sa mga krimen ninyo. Akala ninyo maluloko ninyo ang mga tao gamit ang mga peking unipormeng iyan, itinuro niya ang mga suot nilang uniporme. Nagkakamali kayo. Ngumisi ang lider ng sindikato, isang ekspresyon na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, kaya ikaw pala yung babaeng nagpabagsak sa mga tauhan ko sa kalsada. Matapang ka pala. Lumapit siya, sinusuri si Liana mula ulo hanggang paa. Akala mo kaya mo kaming harapin ng mag-isa? Hindi ako kailanman nag-iisa sa pagtatanggol sa tama, matatag na sagot ni Liana. Ang kanyang tingin ay hindi natitinad. Alam niyang nagsimula na ang direktang komprontasyon at ito na ang oras para kumilos. Ang tensyon sa loob ng bodega ay umabot na sa sukdulan. Nagtagpo ang mga mata ni Liana at ng lider ng sindikato. Hindi ka nag-iisa, pang-uyam ng lider, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kalokohan! Ikaw lang ang nandito. Hindi mo kami kayang laban ng lahat. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na nagsimula ng gumalaw para palibutan si Liana. Nagkakamali ka, kalmadong sagot ni Liana, isang bahagyang ngiti ang muling lumitaw sa kanyang labi. Hindi nga ako nag-iisa. Na para bang isang hudyat, biglang may narinig na malakas na kalabog mula sa pinto ng bodega. Ang kinakalawang na pinto ay sa pilitang binuksan at sa isang iglap, isang grupo ng mga armadong miyembro ng Resmob ang pumasok sa silid. Ang matatalas na ilaw ng kanilang mga flashlight ay tumutok sa lahat ng direksyon, nilamon ang kadiliman ng bodega. Taas ang kamay. Walang gagalaw, sigaw ng isang babaeng opisyal na may malakas at may otoridad na boses, walang iba kundi si Major Isabela Cruz. Siya mismo ang namuno sa operasyon, ang kanyang baril ay nakatutok sa harapan. Agad na naghari ang gulat at takot sa mga miyembro ng sindikato. Ang kanilang mga mukha, na kanina'y puno ng pagbabanta, ay biglang namutla. Sinubukan nilang lumaban, ang ilan ay nagtangkang tumakas. Ngunit masyadong mabilis at organisado ang pagkilos ng mga pulis. Ang mga malalakas na utos, mabilis na yabag, at tunog ng mga posas ay pumuno sa bodega. Mabilis na lumapit si Major Cruz sa leader ng sindikato, na tila natigilan sa biglaang pagsalakay. Wala kang matatakbuhan, sabi ni Major Cruz na may malamig na tono, itinutok ang kanyang baril ng diretsyo sa lalaking may matalas na mata. Tapos na ang laro mo. Sa loob ng ilang minuto, ang sitwasyon ay ganap na nakontrol. Lahat ng miyembro ng sindikato ay napasuko at napusasan. Dinala sila palabas ng bodega, isa-isa. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko, mahigpit na binabantayan ng mga opisyal. Lumapit si Major Cruz kay Liana, binigyan siya ng isang ngiti ng paghanga. Magaling, Liana, mahinang sabi niya. Nagawa mo ng mahusay ang iyong trabaho. Tumango si Liana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa lider ng sindikato na ngayon ay nakaposas na rin. Nararamdaman pa rin niya ang kakaibang pamilyaridad sa mukha ng lalaki. Silang lahat ay dinala sa headquarters ng pulisya
para sa mas malalim na interogasyon, iniwan ang lumang bodega sa katahimikan, ngayon ay may kwento ng isang malaking operasyon sa likod nito. Sa silid ng interogasyon sa headquarters ng pulisya, ang hangin ay mabigat sa tensyon ngunit puno ng pag-asa. Si Major Isabela Cruz mismo ang nanguna sa interogasyon, kasama ang ilang iba pang investigador. Isa-isang hinarap ang mga nahuling miyembro ng sindikato, kasama sina Sargento Ramos, Cabo Aguilar, at ang kanilang lider sa isang serye ng matatalas na tanong. Kaya lahat kayo ay parte ng sindikatong ito, tanong ni Major Cruz, kay Sargento Ramos, na ngayon ay nakaupo ng malungkot, wala na ang dating yabang. Gaano na kayo katagal nagsasagawa ng panlolokong ito at saan-saan? Si Sargento Ramos, na ngayon ay sukdulan na, ay sumuko na. Matagal na po, Major, sagot niya na may paos na boses. Nag-operate po kami sa iba't ibang lungsod, Major. Pare-pareho po ang modus, peking checkpoint. Target po namin yung mga tahimik na kalsada, naghahanap ng mga biktimang mukhang inosente o nagmamadali. At ikaw, Aguilar, bumaling si Major Cruz kay Cabo Aguilar. Ano ang papel mo sa sindikatong ito? Ikaw ang madalas pumilit sa mga biktima para makipag-areglo, hindi ba? Tumango si Aguilar ng may pagsuko. Opo, Major. Ako po ang karaniwang negosyador. Ginamit po namin ang mga peking uniformeng ito para maniwala ang mga tao, Major. Pagkatapos, tiningnan ng matalim ni Major Cruz ang leader ng sindikato na sinusubukan pa ring panatilihin ang kanyang malamig na ekspresyon. At ikaw, sino ka talaga? Alam naming si Ramos ay isang dating pulis na tinanggal sa serbisyo. Paano ka naman? Sino ang utak ng lahat ng ito? Huminga ng malalim ang lider na para bang pagod ng magpanggap. Isa lang po akong taong nakakita ng oportunidad, Major, maikling sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago pa rin ng mga lihim. Ang interogasyon ay nagpatuloy at ang buong sinulid ng krimen ay unti-unting nalutas. Nalaman na ang tatlong unang salarin na hinarap ni Liana ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sindikato ng pangingikil. Ginamit nila ang mga peking uniforme at AC para lokohin ang mga mamamayan sa iba't ibang lungsod, sinasamantala ang kawalang alam at takot ng publiko sa mga otoridad. Si Sargento Ramos mismo ay kumpirmadong isang dating pulis na tinanggal sa serbisyo at ngayon ay isang pugante, isa sa mga mahahalagang tauhan sa operasyon. Ang sindikato ng krimen na matagal nang nagpapahirap ay sa wakas ay nabuwag hanggang sa mga ugat nito, salamat sa katapangan ni Liana at sa mabilis na koordinasyon ng pulisya. Sa gitna ng nagpapatuloy na interogasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagsimulang kumalat sa buong bansa. Ang video ng kabayanihan ni Liana laban sa tatlong peking pulis sa tahimik na kalsada ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang kalidad ng video, na kinunan ng isang residente mula sa malayo, ay hindi perpekto, ngunit ang tapang at galing ni Liana sa pagharap sa mga manggaganso ay malinaw na nakunan at kahanga-hanga. Ang mga cellphone ay umugong, nagsulputan ang mga notifikasyon, at ang hashtag na Lakambining Kalsada ay nagsimulang mangibabaw sa mga social media feed. Ang mga netizen, nasawa na sa iba't ibang anyo ng pang-aapi at katiwalian, ay nakahanap ng bagong bayani sa katauhan ni Liana. Bumaha ang mga komento sa bawat post. Ang galing ni ate. Walang takot, sabi ng isang netizen. Ito ang tunay na babaeng matapang. Saludo, sabi naman ng isa pa. Patunay ito na hindi dapat matakot ang taong bayan sa mga mapang-api, lalo na sa mga nagpapanggap na otoridad, sigaw ng isa pang komento na umani ng maraming suporta. Ang bansag na Lakambini ng kalsada ay agad na ikinabit sa kanya ng publiko. Ang tawag na iyon ay hindi lamang isang palayaw, ito ay isang simbolo. Si Liana Reyes, ang dalagang sakay ng Berding scooter, ay naging simbolo ng paglaban ng kababaihan sa katiwalian at pang-aapi na nagtatago sa ilalim ng balaban ng batas. Ang kwento ng kanyang katapangan ay naging pambansang inspirasyon, nagpaalab sa diwa ng marami na huwag matakot ipahayag ang katotohanan at labanan ang kawalang katarungan. Ang kanyang mukha, na dati hindi kilala, ay nakikita na ngayon kung saan-saan, naging isang hindi inaasahang ngunit lubhang kailangan na ikon ng pakikibaka. Kasabay ng pag-viral ng kwento ni Liana at ng pagdikit sa kanya ng bansag na Lakambini ng kalsada, lalong tumindi ang panggigipit ng publiko para sa transparency at matigas na aksyon.
Bilang tugon, nagdaos ang headquarters ng pulisya ng isang opisyal na press conference na umani ng atensyon ng pambansang media. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon at pahayagan, lahat ay sabik na marinig ang opisyal na pahayag. Sa podyum, nakatayo ng may kumpiyansa si Police Lieutenant Raka, isang batang opisyal mula sa Public Information Office, kasama ang ilang matataas na opisyal. May seryosong mukha at malinaw na pananalita, sinimulan ni Eki. Raka ang kanyang pahayag. Magandang hapon, mga kasama sa media at sa buong sambayan ng Pilipino, panimula niya. Naiintindihan namin ang pag-aalala ng publiko hinggil sa insidenteng nag-viral kamakailan. Kaya naman, narito kami ngayon upang magbigay ng opisyal na impormasyon tungkol sa pagkakabuwag ng sindikatong nangingikil na nagpapanggap na pulis. Ipinaliwanag niya ang mga detalye ng operasyon. Nais naming ipaalam na ang operasyon para buwagin ang sindikatong ito ay matagal ng target ng aming pagmamanman. Marami na kaming natanggap na reklamo mula sa mga mamamayan tungkol sa ganitong gawain sa iba't ibang lugar. Ang pagkakahuli kahapon sa tulong at katapangan ni Gith Liana Reyes ay ang culmination ng masusing investigasyon na isinagawa namin sa loob ng maraming buwan. Nagtaas ng kamay ang mga mamamahayag. Lieutenant Raka, ano po ang reaksyon ng kapulisan sa katapangan ni Gith Liana na binansagang lakambini ng kalsada? Tanong ng isang reporter. Bahagyang humiti si FT. Raka. Lubos naming pinahahalagahan at pinasasalamatan ang pambihirang katapangan ni Gith Liana. Ang kanyang ginawa ay malaking tulong sa pagpapabilis ng aming operasyon. Ang kanyang tapang ay dapat maging halimbawa sa ating lahat na huwag matakot labanan ang anumang uri ng krimen at pang-aapi. Ang pahayag na ito ay sinalubong ng palakpakan at mga flash ng kamera. Ang press conference ay hindi lamang kumumpirma sa malaking operasyon, kundi opisyal ding kinilala si Liana bilang isang bayani, hindi lamang ng taong bayan kundi pati na rin ng institusyon ng batas. Sa gitna ng kagalakan ng publiko at papuri kay Liana, isang mahalagang eksena ang naganap sa likod ng mga rehas ng headquarters ng pulisya. Sa isang malamig na selda, binisita ni Major Isabela Cruz ang mga nahuling miyembro ng sindikato. Tahimik sa loob ng selda, tanging ang mga mukha ng pagsisisi o marahil ay natatagong galit ang makikita sa mga bilanggo. Tumayo si Major Cruz sa harap nila, ang kanyang tingin ay matalim. Huminga siya ng malalim, handa nang sabihin ang isang pagbubunyag na iayanig sa kanila. Siguro iniisip ninyo na alam ninyo na kung sino ang nagpabagsak sa inyo sa kalsada, di ba? Panimula ni Major Cruz. Kilala ninyo siya bilang si Liana Reyes, ang lakambini ng kalsada na nag-viral. Nagkatinginan ang mga bilanggo, ang ilan ay mahinang tumango. Narinig na nila ang balita at marahil ay nakaramdam ng kahihiyan. Nagpatuloy si Major Cruz, ang kanyang tono ngayon ay maseryoso. Pero narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang pangalang Liana Reyes ay isang alias lamang. Huminto siya sandali. Ang tunay niyang pangalan ay Teniente Elena Sandoval. Agad na napuno ng hindi makapaniwalang bulungan ang selda. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng lubos na pagkagulat. Hindi nila inaasahan na ang babaeng madaling nagpabagsak sa kanila ay isang undercover agent pala ng pulisya. Hindi siya isang ordinaryong sibilyan, dagdag ni Major Cruz. Si Teniente Elena Sandoval ay isang ahente na espesyal na inatasan para pumasok at buwagin ang sindikato ninyo mula sa loob. Matagal na siyang nagtatrabaho sa ilalim ng aming superbisyon, at ang tagumpay niya sa paghuli sa inyo ay patunay ng kanyang dedikasyon at profesionalismo. Ang pagbubunyag na iyon ay lalong nagpabigat sa hangin sa loob ng selda. Hindi makapagsalita ang mga salarin na pagtanto na hindi lamang sila nakaharap sa isang sibilyan na magaling makipaglaban, kundi sa isang sanay na propesyonal na inatasan para hulihin sila. Ito ay isang malaking dagok na gumuho sa natitira pa nilang kayabangan. Matapos ihayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Liana bilang si Teniente Elena Sandoval, tiningnan ni Major Cruz ang mga bilanggo, lalo na sina Sargento Ramos at Cabo Aguilar, na ngayon ay namumutla. Kaya ngayon alam ninyo na kung sino talaga ang kinalaban ninyo, sabi ni Major Cruz, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Pagkatapos, lumapit siya sa selda ng lider ng sindikato, ang lalaking may matalas na mata na pamilyar kay Elena.
Itinaas ng lider ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay malamig at hindi mabasa, na para bang may malaki pa siyang lihim na itinatago. Itinuro ni Major Cruz ang leader, pagkatapos ay bumaling kay Alena, na ngayon ay pumasok na rin sa silid para saksihan ang pagbubunyag. At Teniente Alena, sabi ni Major Cruz, ang kanyang boses ay bahagyang mas mahina, ngunit bawat salita ay may pambihirang bigat. Siya ang kapatid mo. Ang silid ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Si Alena ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi kumukurap habang nakatitig sa lalaki sa likod ng rehas. Ang sunod-sunod na sorpresa ay tila walang kabuluhan kumpara sa katotohanan ito. Ang kanyang sariling kapatid, ang lalaking kanyang hinabol, ang utak ng sindikato, ay ang kanyang kuya. Ang lalaki sa likod ng rehas, ang lider ng sindikato, ay tumingin pabalik kay Alena. May isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng pagsisisi, kundi isang kakaibang ngiti, na para bang isang bagong laro ang kasisimula pa lamang. Alena, bulong niya, ang kanyang boses ay paos ngunit pamilyar. Nagkita rin tayo. Hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan. Hindi sumagot si Alena. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Kaya lamang niyang titigan ang mga mata ng kanyang kapatid na naglalaman ng libo-libong kwento. Sa pagitan nilang dalawa, mayroong isang madilim na nakaraan at isang mas malalim na alitan na hindi pa nalulutas na ngayon ay nabuksan sa gitna ng isang kriminal na kaso. Isang komplikadong ugnayan ng dugo ang nakataya ngayon sa larangan ng labanan sa pagitan ng katarungan at kasamaan. Ang pagbubunyag na ang lider ng sindikato ay ang kapatid ni Teniente Alena ay nag-iwan ng matinding tensyon sa silid. Si Alena ay nanatiling nakatitig sa kanyang kapatid na may pinaghalong gulat, lungkot at galit. Ang kanyang kapatid sa likod ng rehas, na ngayon ay kilala bilang si Marco Sandoval, ay ngumiti lamang. Hindi ito ngiti ng pagsisisi, kundi isang ngiti na may kahulugan, na para bang ang buong pagkakahuli ay simula pa lamang ng isang mas malaking laro. Lumapit si Major Cruz, na nakasaksi sa tensyon sa pagitan ng magkapatid. Mayroon kayong komplikadong nakaraan, bulong niya kay Alena. Hindi lamang ito tungkol sa isang sindikato. May mas malalim ditong dahilan, hindi ba? Napabuntong hininga si Marco. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin maalis sa kanyang kapatid. Simula pa lang ito, Alena, sabi niya. Ang nakikita mo ngayon ay tuktok lamang ng bundok ng yelo. Marami ka pang hindi alam. Naramdaman ni Alena ang isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong niya, kahit na alam niyang ang sagot ay maaaring mas masakit pa. Tumango si Major Cruz. Tama siya. Ang pagkakahuli sa sindikatong ito ay isang malaking tagumpay, pero isa lamang itong piraso ng isang mas malaking palaisipan. Tiningnan niya ang magkapatid. Ang alitan ninyo, ang ugnayan ninyo, lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malawak na network at mas mapanganib na agenda na hindi pa nabubunyag. Hindi pa ito ang katapusan ng laban mo, Alena. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang hindi maiiwasang konklusyon ang lumitaw. Ito ay hindi ang pagtatapos ng isang kwento, kundi ang simula ng isang mas malaking digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng katarungan at kadiliman, na kinasasangkutan ng ugnayan ng dugo at isang madilim na nakaraan. Ang laban ni Teniente Alena ay kasisimula pa lamang, at sa